Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay naninirahan sa Amerika at magpunta ka sa mga retail store ay maaaring napansin mo na ang ibang mga items tulad ng baby formula, beauty products, electronics, car parts, car batteries at iba pang may kamahalan nilang tinda ay inilalak ng mga ito. Ang ganyang eksena ay hindi lamang nangyayari sa retail store giant ng Walmart, ngunit ang ibang tindahan ay sumunod na rin sa ganyang kalakaran. Ayon sa datos, ang ganyang eksena ay madalas mong makita sa mga lugar doon kung saan marami ang mahihirap. Ayon sa management ng retail stores, hanggat dumarami ang magnanakaw ay hindi nila babaguhin ang kanilang pulisiya. Sa dami na nagkalat na videos ngayon sa internet, marami ang nagsasabi na karamihan sa mga magnanakaw ay Black American. Kaya hindi maiwasan ng iba na magsabi na maaaring ang ugat ng kanilang pagnanakaw ay kahirapan. Ngunit may iba naman na gina-justified pa ang kanilang maling gawain sa pagsasabi na nararapat lamang silang magnakaw sapagkat ang kanilang mga ninuno ay inalipin ng mga puti dati. Ngunit kahit ano pa man ang rason nila, ang batas ay batas. Ang ilang may-ari ng tindahan ay hinahayaan lamang ang pagnanakaw kahit ito ay harap-harapan pa sapagkat protektado naman sila ng retail theft insurance. Pero sa pagdaan ng panahon ay nagbago na ang kanilang pananaw. Dahil sa paulit-ulit na pagnanakaw, katulad ng ibang insurance ay kung maraming insidente ng pagnanakaw ang nangyayari ay tataas din ang premium ng insurance nila. Kaya naman ang ilang negosyante ay mas pinipili na lamang na isara ang kanilang tindahan para ilipat sa ibang lugar. Habang ang iba ay inilalak na ang mga mahal nilang tinda. Sa loob ng ilang dekada, ang Filipino community sa iba't ibang states sa US ay hindi nagkaproblema pagdating sa shoplifting, dahil walang napapabalita na nagtatangkang magnakaw sa mga ito. Ngunit nitong buwan lamang, isang Filipina ang wawasak na magandang record na yan. Sa bodycam footage na ito ng isang police officer na nakuha noong January 1, 2025, 12:21 ng hapon ay makikita mo na sila ay pumunta sa Target na isang retail store giant. Ang mga otoridad ay rumisponde dahil nakatanggap sila ng tawag mula sa isang staff. Ayon sa salaysay ng trabahador na yun, ay gusto nilang hulihin ng mga pulis ang isang babae na nakasuot ng puting coat at sa obserba niya ay maaaring ito ay nagtatrabaho sa ospital. Ang mga otoridad ay mabilis na pumunta sa Target sapagkat ang babae ay papaalis na pala ng establishmento. Sa bahaging ito ay makikita mo ang isang personnel mula sa loss prevention na naghihintay. Kaya sa kanang bahagi ng exit ng retail store ay pumuwesto na rin ang mga otoridad upang intayin ang paglabas ng babae. Hindi sila naghintay na matagal dahil pagkatapos ng halos 12 segundo, ang babaeng tinutukoy ng staff ay namataan na nila. Ang babaeng ito ay may suot na puting coat, yellow pants at pulang pullover na maitim na shades ay nagulat na siya ay hinaharang sa exit. Ang mga tao sa paligid niya ay nagtinginan sa nangyayari. Kaya para hindi na lumaki ang eksena, ang mga otoridad ay dinala ang babae sa isang silid sa loob ng Target. Sa pagkakataon na yan ay sa halip na manliit sa kahihiyan na siya ini-escorta ng ilang staff at sinusundan ito ng mga pulis, makikita mo na ang babae ay nakuha pang makangiti. Sa silid ay pinaupo ang babae at doon pa lamang nito tinanggal ang salamin sa kanyang mga mata. At kasabay ng pagtanggal niya ng kanyang shades ay ang pagkawala din ng ngiti sa kanyang mga labi. At tila sa pagkakataon na yun ay napagtanto niya na siya ay nasa isang seryosong sitwasyon. Kaya bago pa man siya umupo ay humingi ito ng pasensya at sinabi na hindi niya sinasadya ang nangyari at kaya niyang bayaran ang mga merchandise o gamit sa loob ng mga plastic bags. I didn't mean to do this. I can pay this. Ngunit ang paghingi niya ng paumanhin ay tila pumasok at lumabas lamang sa kabilang tenga ng staff ng Target. At mapapansin mo na habang nagsasalita ang personnel ng retail store, ay bumalik na naman ang facial expression ng babae na tila hindi nito sineseryoso ang nangyayari sa kanya. Ang lalaking ito ay sinabi na nakita nila ang babae na nagnakaw ng merchandise na nagkakahalaga ng mahigit kumulang na $300
o 17,000 pesos. Pero ang mga taong nakakita ng bodycam ay napansin na ang babaeng ito ay tila may pagka-arugante sapagkat habang nagsasalita ang staff ay hindi nito mapigilan ang kanyang pagngiti. Inutusan ang babae na ibigay ang plastic at lagi nitong sinasabi na babayaran niya naman ang mga bagay na yun. No, I was gonna give it to somebody. Okay? I'll pay for it, I promise. Right now it's too late, right? To pay for it? You already tried stealing it? No, but I can always pay, right, sir? No, you cannot. Huh? You already have to rent the bills. But I'll pay for it. Have a seat, please. Nang pinapaupo na ulit ang babae ay hinanapan ito ng ID na isang normal na protocol ng mga pulis. Ngunit medyo pinahirapan ito ang mga otoridad. Hanggang sa punto na sinabi niya na wag sana ng mga itong sirain ang kanyang pangalan. Have a seat. Do you have any ID on you? No, I don't have. You don't have any identification? It's in my car. It's in your car? Okay. What kind of car do you have? I'll pay for it. What kind of car do you have? Just don't ruin my name. Huh? Just don't ruin my name. Don't ruin your name? Yeah. Nang pinatanggal ang jacket nito, doon ay napatunayan na bukod pala sa ninakaw nitong gamit na nasa loob ng ilang plastic bag, ay meron pa itong ibang gamit na inilagay sa kanyang jacket. Is this yours? Yeah. No, that's mine. It's brand new. Yeah. Stop lying, man. Why are you lying? No, bro, I put it over there in the bag. I'll pay for it. Those are Ray-Bans. sorry. Ang babae ay kinuna ng litrato, ngunit papapansin mo na ginawa pa rin ito ang lahat upang mahirapan ang ibang mga tao na makilala siya. Para sa mga hindi pamilyar, ang Target ay may karapatan na kunan ng litrato ang mga taong napatunayan na shoplifters. Pero hindi katulad ng ibang establishmento, ang litrato ng mga ito ay hindi ipapaskil para pagpiyastahan ng publiko. Sa halip ay ginagamit nila yon para matrack ng kanilang surveillance at security footage ang mga ito. Pagkatapos makuha ang kanyang litrato ay ipinilit pa rin ito na kaya niyang bayaran ang mga gamit. Ngunit kaagad siyang sinabihan ng staff na ang kalakaran na yon ay maaari niya lamang gawin sa Walmart na kalabang retail store ng Target. There always says like you can pay for it. No, not at Target. Only at Walmart, not at Target, okay? Target's really serious about theft and all that stuff. I know, but there's always saying you can pay for it. At Walmart, not in here. No, you cannot pay for it no more, okay? Ang publiko ay kaagad nagtaas ng kilay at kinwestiyon nila kung bakit alam nito ang patakaran ng iba't ibang retail store tungkol sa shoplifting, na tila indikasyon na maaaring matagal nang malikot ang kamay nito at baka hindi yun ang unang beses na ito ay nagnakaw. Sa halip ay maaaring yun lamang ang kauna-unahang pagkakataon na ito ay nahuli. Pinilit ng babae na resolbahin ang issue na hindi nasisira ang kanyang reputasyon at hindi nagkaka-record. Umabot pa nga ito sa punto na sinabi niya sa staff na resolbahin na lamang nila ang issue. Tutal ay bagong taon naman noon. Okay? What can I resolve it? It's New Year. So, Please. I know. Give me this thing. So, ¿por qué está robando, oiga? ¿Por qué? No, I'm not. I don't speak You Spanish. don't speak Spanish? Where are you from? Philippines. Philippines? Oh, okay. When did But you sir, get it? listen. I can pay for this. I'm So late. professional. So late. I'm professional too, and I gotta do my job. Sumaya. Sumaya is your middle name? Yeah, opo. Huh? Opo. Diyan na nalaman na ang pangalan ng babae ay Marife Sumaya Starkey. Ito ay born and raised sa Pilipinas. Kung saang probinsya ito nagmula ay hindi nabanggit. Pero kinumpirma nito sa police officer na siya ay isang registered nurse. Ang impormasyon na yan ay kumpirmado sapagkat sa kanyang professional profile ay nakalagay na ilang dekada na siyang nagsisilbi bilang isang RN. Ito ay nagsilbi na nurse sa state ng New Hampshire pero kalaunan ay lumipat din ito sa state ng Illinois. Ang publiko ay nagulat sapagkat bakit ang isang nurse na tulad ni Marife na merong magandang sahod ay nanaisin na mag-shoplift o magnakaw. Ang ilan sa kanila ay sinabi sa comment section na sa entry level pa lamang ay maaari ka ng sumahod ng $38 o 2,100 pesos kada oras at tataas pa yan kung marami kang experience tulad ni Marife. Kaya sa ganda ng trabaho nito ay pilit itong sinasabi sa staff ng Target na kung maaari ay bayaran na lamang niya ang mga gamit kesa palakihin pa ang issue na nangangahulugan lamang na kayang-kaya naman pala nitong bayaran ang mga gamit.
His job is to catch people who steal, right? If the company has an ordinance that they're not going to let anybody go past a certain amount, then that's his job to continue and follow that ordinance. Okay. It's not yours to dictate whether or not he could let you go or now you want to pay for all that you took. Pagkatapos niyang masermonan tungkol sa pakikipagtalo niya sa staff, ay ibinaba ni Marife ang kanyang boses at nakiusap na naman ito na sana ay payagan na lamang siya na bayaran mga gamit dahil may dadaluhan siyang birthday party at ang mga merchandise ay ang mga ireregalo niya. Nabanggit din ito na kailangan niyang umalis sapagkat merong pasyente na naghihintay sa kanya. Sinabi din ito na ang kanyang pagmamadali na makabalik sa pasyente ang rason kung bakit hindi siya nakapagbayad. Ngunit ang dahilan na yan ay hindi naman pinaniwalaan ng staff sapagkat kung mapapansin mo sa unang bahagi ng security footage ng retail store, ang mga gamit na ninakaw niya ay nasa loob na ng plastic bag. At merong dalawang paraan lamang para magawa mong mailagay ang mga naipamili mo sa bag. Ang una ay ang pumila sa checkout area na may cashier at ang pangalawa ay gamitin ang self-checkout na makikita sa loob nito. Dahil sa nagawa niyang mailagay ang bag na hindi nagbabayad, 100% akong sigurado na ginamit ni Marife ang self-checkout. Nagkunwari itong iniscan ang mga merchandise o kaya naman ay iniscan talaga nito ang mga gamit. Pero sa halip na magbayad ay dumiretso ito sa exit ng Target. Ang ilang mga taong nakapanood sa bodycam footage ay sinabi na maaaring malikot na talaga ang kamay ni Marife sapagkat may kakayahan itong magbayad pero hindi nito ginawa. Kaya ang ilan ay may teorya na maaaring ito ay isang kleptomaniac na isang mental disorder. Kung ang isang tao ay na-diagnose ng sakit na yan ay hindi nila kayang labanan ang kagustuhan na magnakaw. Kahit ang mga gamit na kanilang ninanakaw ay hindi naman nila kailangan o gusto sapagkat para sa kanila ay mas matimbang ang kagustuhan nilang magnakaw. Ayon sa teorya nilang yan, si Marife ay maaaring nakakadama ng thrill at nabubuhayan ito ng dugo kung sakaling siya ay nakakapagnakaw na hindi nahuhuli. Okay. I didn't mean to like what I said, I'll pay for it. It's New Year, I know Walmart does that, but I know How many times have you been arrested for retail theft? Never? What about theft in general? No, never. It's just first time because I'm rushing. Bagamat sinabi nito na yun ang kauna-unahang beses niya yung ginawa, ay walang pakialam ang mga otoridad at Target staff sapagkat para sa kanila kahit ano pa ang palusot nito, ang batas ay batas. 5 minuto pagkatapos siyang dalhin sa silid na yan, makikita na si Marife na noong una ay nakakangiti pa ay biglang kinabahan dahil determinado ang pulis na sampahan siya ng kaso. Sapagkat ayon sa patakaran ng Target, kung ang ninakaw mo ay nagkakahalaga ng $300 o mahigit pa, ay may karapatan silang idemanda ka ng civil at kasong kriminal. Okay. Is the name Sumaya, Middle name. is that spelled out in your license? Sumaya. That's Filipino. Habang pinoproseso ng mga otoridad ang pagsasampa ng kaso laban sa Filipinang nurse, ay ibinahagi sa kanila ng staff ang security footage na ito na nakuna nila sa loob ng Target, kung saan makikita si Marife na nasa harapan ng iba't ibang shades na ang brand ay Ray-Ban. Sa footage ay makikita na pasayaw-sayaw pa si Marife habang pumipili ng design ng shade na gusto niya. Pagkatapos niya sa mga salamin bandang 12:10, si Marife ay makikita na naglalakad patungo sa section ng lotion. Nang makukuha ito ng 2 piraso ay lumipat naman ito sa ibang bahagi ng retail store para mamili pa ng ibang gamit. Ito ay pumunta sa self-checkout, inilagay ang mga dala niya sa loob ng bag, saka nagtungo sa exit ng Target kung saan ay sinulubong siya ng ilang staff at mga otoridad. Ang iba naman na hindi makapaniwala sa ginawa ng nurse ay ginalugad ang internet para malaman kung ano ba talaga ang rason kung bakit ito nagnanakaw, sapagkat ayaw nilang maniwala na ito ay isang klepto. Ang ilang mga Filipino sa Reddit ay hindi maiwasan na magsabi na maaaring hindi talaga yun ang first time ni Marife na magnakaw. Hindi pagiging klepto o pagiging makakalimutin ang dahilan kung bakit ito nagnakaw. Sa halip, ang ilan sa kanila ay nagsabi na maaaring si Marife ay isa sa mga Filipino sa ibang bansa na kahit malaki ang sahod ay lubog pa rin sa utang dahil sa mga unnecessary expenses ng mga ito. Ang iba ay sinabi pa na maaaring si Marife ay katulad ng ibang tao na naging priority ang social media.
Ang ibig niyang sabihin ay maaaring kesa bayaran ang mga utang sa credit card o kaya naman mag-invest sa stock market o mga bagay na hindi nagdi-depreciate ang value sa pagdaan ng panahon tulad ng lupa o bahay, ay mas nagiging priority ng ibang Pinoy sa ibang bansa ang ipagyabang sa social media ang kanilang mga sasakyan, sahod at iba pa para lamang maipakita na mas nakakaangat sila sa iba nila mga kababayan. Sumang-ayon din sila sa isang teorya na hindi ito klepto sapagkat alam nito ang patakaran ng iba't ibang retail store patungkol sa shoplifting. Kaya para tingnan kung may posibilidad ang anggulo na naghihirap si Marife ay ginalugad ko ang internet. At sa pagkakataon na ito ay gusto kong pasalamatan ang mga taong nagbibigay suporta sa channel na ito sa pamamagitan ng Super Thanks at Buy Me a Coffee. Gamit ang tulong nyo ay nagagawa kong mabilis na ma-access ang mga impormasyon tungkol sa iba't ibang kaso na nakocover ko. Gamit ang masusing pag-check ng bawat impormasyon ay nagawa kong makita ang isang court record tungkol kay Marife. Kung ang video na ito ay makita ng mga taong nagsasabi na baka may problema sa pera ang nurse, ay maaaring maniwala sila na ang kakulangan sa pera ang talagang nagtulak kung bakit ito nagnakaw. Base sa record na ito, si Marife ay nag-file pala ng bankruptcy noong August 2020 sa state ng Illinois at ang proseso ay na-finalize pagkatapos ng 3 buwan. Nang mabasahan ito ng kanyang Miranda rights, ang nurse ay pinusasan at ineskortan papalabas ng Target. Pero kahit papalabas at patungo na sila sa police car, ay pilit pa rin ang paghingi nito ng paumanhin. At sa huling pagtatangka niyang kaawaan siya ng police officer, ay sinabi ni Marife na kasal siya sa isang pulis din na nakatira sa state ng New Hampshire na magpapaliwanag kung bakit ito nagsimulang magsilbi bilang nurse sa state na yon bago lumipat sa Chicago. I'm not running. Huh? What did you say? Sorry for me. You're very sorry for you? America. You're married to a cop? No, you're not. I am New Hampshire. Starting. Look it up. New Hampshire? Yeah. Where's that? In the state of New Hampshire? Oh, okay. So he's not a cop anymore? I used to be U.S. Air Force. Huh? Used to be U.S. Air Force. Sa record na ito ay hindi nakasaad kung magkano ang kabuuan niyang utang at kung anong uri ng bankruptcy ang kanyang isinumite. Pero sigurado ako na tulad ng ibang mga tao na nakaranas na sumailalim sa prosesong yan, ang pagpa-file ng bankruptcy ang tanging paraan na naiisip nila dahil hindi na nila kayang i-manage at wala na silang maisip kung papaano pa sila makakabangon sa gabundok nilang mga utang. Sa madaling salita, ang utang nila ay mas marami na kesa sa pera na pumapasok sa kanilang bank accounts. Pagkatapos ma-finalize ang bankruptcy ay tulad ng ibang tao na dumaan sa proseso, lahat ng credit cards nito ay kinancel ng bangko. Kaya lahat ng gusto nitong bilhin ay dapat siyang gumamit ng cash o debit card. Kung makakita man si Marife ng bangko na willing na buksan siya ng credit card ulit, ay bibigyan nga siya ng mga ito ng card. Pero asahan mo na pagkalaki-laki ng interes na ibibigay sa iyo. Kaya ang lahat ng financial advisors sa kahit anumang social media platform ay laging sinasabi na kung ikaw ay nag-file ng bankruptcy ay mahihirapan kang makabangon, lalo na kung ikaw ay yung tipo ng tao na ayaw tumigil sa kauutang. Si Marife ay sinampahan ng kasong felony retail theft. Pagkatapos nitong makuna ng mugshot at maproseso ang kanyang mga dokumento, ang Filipina ay nakabalik din sa normal niyang routine dahil pinayagan siya ng judge na makapagpiyansa kaya panandalian itong nakalaya habang naghihintay ng paglilitis. Kung ano man ang paniwalaan mo sa iba't ibang teorya kung bakit niya nagawang mag-shoplift ay nasa sayo na yan. Ngunit para sa batas ng state ng Illinois, ang pagnanakaw nito ng mahigit $300 na merchandise target ay isang Class 3 felony. Kung gusto ni Marife na labanan ang kaso ay maaari siyang mapatawan ng parusang hindi bababa ng 2 taon at hindi naman lalagpas ng 5 taon sa kulungan. Kung pumayag naman ang judge sa restitution o pababayaran na lamang dito ang kanyang ninakaw ay maiiwasan niya ang makulong. Ngunit kahit may posibilidad na hindi siya maging isang preso, ang shoplifting case ay habang buhay naman na mananatili sa kanyang record at sa tuwing siya ay mag-a-apply ng trabaho ay lalabas yun sa pre-employment background check. Ayon sa law firm na ito sa state ng Illinois, kapag napatunayan na ikaw ay nag-shoplift, ang target ay maaaring mag-file ng no trespassing order laban kay Marife
na magbabawal dito na pumasok sa loob ng retail store o sa madaling salita ay may posibilidad na ito ay maban. Ngunit kahit ano pang iba tong pampapitikos kay Marife, para naman sa mga kasama nito sa simbahan na Limitless Faithless Church sa Illinois, ang nurse ay isang tao lamang na kahit kailan ay maaaring magkasala. Ang mahalaga para sa kanila ay bumabalik ito sa Panginoon para humingi ng tawad at ginagawa nito ang lahat para baguhin ang kanyang pag-uugali. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.